Mga kaubayan, kamusta po? Ang inyong lingkod po, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga katambay. Mag-iingat po kayo, siyempre po. Mag-umpisa na po tayo mga kaubayan. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Ombudsman, si Boying mga kaubayan. Alam naman po natin, ang hangad po natin mga Pilipino ay mapanagot po at maibalik po ang pera pong pinagnanakaw po nila ng mahigit 3 taon sa ating bansa. Ang mga politiko na dapat managot, ang Commander-in-Chief na dapat managot dahil siya po may accountability ng lahat ng ito. Pero pagdating po kay Boying mga kabayan, yung isang congressman na nagpapahayag po at sinasabi po may mga ebidensya at meron pang Cabral leak, mga kabayan, ay hindi po yan ang tututukan ni Boying. Hindi po yan priority. Ang priority po ni Boying ay imbestigahan po ito pong si Representative Leandro Lebiste sa kanya pong prangkisa. Yan ang importante. Hindi po importante ang trilyon-trilyong nawala sa pera ng taong bayan at daan-daang bilyong naging komisyon ng mga magnanakaw na politiko. Ganyan po katindi ang nangyayari sa ating bansa. Painggan po natin ang diskarte at idea ni Boying pagdating po kay Lebiste. Ito po, umpisahan po natin. Nagsisisi kaya Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Which happened? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise, National renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang, bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral files na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Iniimbestigahan na ng Ombudsman Yan, ang matambay. pagbebenta ng Yan, wala na po yun. Yung sinasabing patay na raw po si Cabral, wala na yun. Yun na raw po yun. Wala na silbi yung hawak ni Lebiste na mga Cabral files. Wala na po yun. Ang importante po ngayon kay Boying, yung imbestigahan po, yung prangkisa na nakuha, mga kabayan. At ito pong solar business po ng mga Lebiste, katulad po ni Leandro, na hindi raw po pwedeng magbenta ng share nang wala aprobado ng Kongreso. Yan daw po ang talagang dapat tutukan. Dahil daw po yan ay interest ng taong bayan. National interest po yan, mga kababayan. Yan kanyang solar company, mga kababayan. Di po ba? Yan po yung nakakatulong po sa enerhiya po natin yan Lalo-lalo sa kakulangan ng kuryente. Kaya nga po may solar. Di ba? Kumukuha po yan sa araw, sa sinag o sa init, mga kabayan. Hindi po ba? Pero wala pong dating kay Boying ang mga hawak na file o dokumento kahit po ilabas ng ilabas ni Lebiste ang mga dokumento po na magtuturo sa mga nakinabang at napakalalaking komisyon kinita ng mga politiko na karamihan pa po ay ginawa pang ghost project ang mga ito. Wala pong interest diyan si Boying. Kaya nga po, kung lalagyan mo po ng logic itong gobyerno na ito, lumalabas po yata umano itong ombudsman ngayon ay protector ng mga magnanakaw umano. Hindi kaya
at protector din po yata ng mga politiko na gumagamit ng pulburon at coke. Umano. Hindi kaya? Yan po yata ang trabaho ngayon ng ombudsman umano na protektahan po ang mga kalyado na mga magnanakaw umano at ang mga politiko na gumagamit ng pulburon at coke umano. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Yan na po yata ang trabaho. Hindi po ba dapat ang trabaho ng ombudsman kahit po aligasyon pa lang imbestigahan mo dahil po yan ay kapakanan ng taong bayan. Hindi ba? Dapat po lagi kang nasa interes ng taong bayan. Yan po ang trabaho ng lingkod bayan. Lagi mong pinoprotektahan ang interes ng taong bayan. Ang interes ng taong bayan ay habulin ang mga magnanakaw ng mahigit 3 taon sa ating bansa. Bakit po ngayon sa nakikita natin sa ombudsman, mga kababayan, hindi pa tapos, wala pa pong napapanagot na napakaraming mga politiko sa ating bansa. Pero nahandyan na po yung justice delay. Hindi po ba? Justice denied. Hindi po ba, mga kababayan? Nakakalungkot. Bakit nagkakaganito ang ating bansa nung sila po ay pumasok? Lalong-lalo po ang binagongang Pilipinas nang makabalik po sa kapangyarihan ang Tatak Marcos. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Hindi po natin naranasan kay dating Pangulong Duterte ang ganitong sistema ng paglilingkod ng 6 na taon. Hindi po ba? Ngayon, mag-4 na taon na po sila. Wala po tayong napala kung hindi pamumulitika at pagnanakaw na issue ang dinadala po sa atin araw-araw. Paglilingkod nila. Issue na araw-araw, pagnanakaw, pamumulitika. Walang lubay, lalo-lalo sa mga Duterte. At ngayon, yung issue kay Leandro Leviste sa kanyang prangkisa, sa kanyang negosyo, hindi po ba? Sa kanyang negosyo, sa kanyang solar company. Hindi po ba? Yan po ay ibang usapin yan. Hindi po ba? Negosyo niya yan eh. Ngayon, kung mapapatunayan po na talagang may nilabag na batas, itong si Leandro Leviste, ay hindi po siya nagnakaw. Hindi po siya nagnakaw ng bilyong-bilyon at wala po siyang ghost project na ginawa. Hindi po ba? Ngayon, kung sasabihin nyo na bawal ang ginawa ni Leviste sa kanyang negosyo, pwede nyo naman tanggalan ng prangkisa yan. Hindi po ba? At wala pong ninakaw sa gobyerno si Leviste. Hindi naman po binigyan ng daan-daang bilyon at ng omisyon si Leviste. Binigyan lang po ng prangkisa at sa katunayan, kumikita pa ang gobyerno sa prangkisa, nagbabayad ng buwis sa gobyerno itong negosyo ni Leviste. Hindi po ba? Ano naman po ang big issue ron? Boying. Hindi po ba ang national issue na dapat pong lutasin po ninyo, kayo'y ombudsman, yung mga ginawang pagnanakaw? 3 taon mahigit pagnanakaw. Hindi po ba? Nahandyan po ang Cabral Files, yung sinasabi nyo, patay na si Cabral. Hindi po ba? May buhay pa. Buhay pa si Bonoan. Hindi ba pwedeng patotohanan ni Bonoan ang Cabral Files? Kung sino-sino mga nakinabang na politiko at kung sino ang nag-utos kay Bonoan para paboran niya. Hindi ba pwedeng mag-utos ang Pangulo kay Bonoan na under niya ito? At siya ang commander-in-chief nito? Boying? Nagtatanong lang po. Hindi po ba? Ngayon, dinadala nyo ngayon ang issue kay Leviste sa kanyang negosyo. Hindi po ba sa prangkisa? Ano naman ang kinalaman nito sa issue?
sa national issue ng isang damukal na pagnanakaw na mahigit 3 taon. Trilyon ng pinag-uusapan. Trilyon ang mga ninakaw umano. Hindi po ba? Male-maleta ang naidi-deliver sa mga politiko. Hindi po ba, Boying? Wala po ba tayong interest dyan? Last year pa po yan. Hanggang ngayon, mismo ang commander-in-chief mo nagsabi na maraming magpapasko sa kulungang politikong magnanakaw, malalaking isda. Nananatili lang po yata dyan ang mga contractors na Diskaya family, ang mag-asawa, at mga contractors at mga DPWH engineer. Di po ba? Sila lang. Nasaan na po? Mga kababayan, bakit hindi sila makulong? Bakit hindi sila maparusahan? Kasi po, ganito pa kasi ang umiiral sa ating bansa. Kaya po napakahirap magparusa, lalong-lalo po kung kaalyado ka ng gobyerno umano. Hindi kaya, Boying, na ganito ang sistema umiiral ngayon sa ating bansa? Pagka po kaalyado ng administrasyon ang nasasangkot at mismo ang Pangulo ay nasasama sa isyu ng korupsyon, at ang kanyang anak, at ang kanyang asawa, at ang kanyang pinsan na tinatawag na tambaluslos ay nasasama rin. Ganito kaya ang sistema na pinatutupad ninyo umano? Pakinggan po natin yung ginawa ng ating kababayan. Mga kababayan. Sir, paano po kung... Sir, ito po yung congressman na sinasabing nagnakaw ng bilyones sa pondo ng bayan. Hindi natin pwedeng ikulong agad yan. Kailangan pa yan imbestigahan sa Senado at Kongreso. Sir, may nahuli po kaming nagnakaw ng sardinas. Ikulong na yan. Hindi na kailangan imbestigahan yan. Sir, ito po yung congressman na sinasabing nagnakaw ng bilyones sa pondo ng bayan. Hindi natin pwedeng ikulong agad yan. Kailangan pa yan imbestigahan sa Senado at Kongreso. Sir, may nahuli po kaming nagnakaw ng sardinas. Ikulong na yan. Hindi na kailangan imbestigahan yan. Ganyan po yata nangyayari sa ating bansa. Pagka mahihirap po ang nagnanakaw, diretso po sa kulungan. Pagka po mayayaman, politiko, ang nagnanakaw ng bilyon-bilyon, kailangan po magintay ang taong bayan na makulong sila. Dahil po mahaba po ang proseso na kailangan pong ipag-intay ng mga Pilipino. Lalong-lalo po kung ang sangkot ay makakaalyado at mismong nasa Malacanang umano. Hindi po ba ganyan na nangyayari ngayon? Ombudsman, Boying, nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, ang banat ni Boying. Binanatan po si Leviste sa kanya pong prangkisa na nakuha po sa Kongreso. Bawal daw po yan at illegal. At yan daw po ang dapat pong tutukan. National issue. Kaya po walang silbi ang issue ng Cabral Files na mga pagnanakaw ng mga politiko. Mas priority po ito pong prangkisa ni Leviste. Grabe po, mga kababayan. Ganyan po mag-twist ng issue para po matabunan na po ang issue ng korupsyon ng binagoong Pilipinas. Hindi po ba? Kaya nga gamit na gamit po ang mga taong ito. Ayan. Nahandyan na po si Kiko Barsaga. Di ba? Pinagpahinga nila ngayon yan dahil nga po nasuspinde. At ang walang kamatayang pantakip nila sa issue ng korupsyon, ang pamilya Duterte. At kami naman po yung umaasa, Boying, pag nawala ka na sa kapangyarihan at ikaw ay buhay pa, dahil nga po dun sa sinasabi rin ni Cara David na gusto niya pong mamatay ang mga magnanakaw na politiko sa bansa, buhay na buhay pa naman po kayo. At kung kayo po ay buhay pa at ang Vice President po, ang naupong presidente, ay gusto rin po namin makita na kayo po ay sumasagot sa mga issue kung bakit po ninyo
pinaalis at pinahatid sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, ang isang dating Pangulo na hindi man lang po nakatikim na matuntong sa husgado sa korte ng Pilipinas. Hindi po ba? Due process, ombudsman, dati po kayong DILG secretary noong panahon na yon. Nagtatanong lang po si Kamanong. At syempre, gusto rin po namin mabuksan sana kung bakit po napakabilis pong nakawala at naabsuelto ang inyong junior sa napakarami pong nahuli yata na mga high-grade na damo galing pa ibang bansa. Gusto rin po naming malaman ano po ang nangyarit napakabilis absuelto nung panahon na kayo DOJ Secretary Boying. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya ay kay Eric Hershey po ng Canada. Thank you po. Kay Annie Jo, maraming salamat po. Kay Gay at Shena, thank you po. Kay Tatay Nick ng Canada at kay Balance Vision TV. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, magsama-sama po tayo na ang ating buong sambayanan, tayo pong lahat mga kababayan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya at makabalik sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po. At syempre po, God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye!